Sa unang tunog pa lang ng bell, parang lumubog na ang puso ni Felicia. Math na naman. At kahit ilang beses na naman niyang sinubukan, hindi niya talaga maiwasang kabahan tuwing darating ang kaklase nila sa subject na math. Parang bawat pagpasok niya sa classroom ay isang laban na hindi niya alam kung mananalo siya o hindi. Hinila ni Felicia ng mahigpit ang strap ng bag habang papasok sa room 3B. Malamig ang hangin mula sa lumang aircon. Pero tumagaktak pa rin ang pawis sa kanyang batok. Hindi dahil mainit, kundi dahil sa kaba. Good morning. Mahina niyang bati nang pumasok. Pero iilan lamang ang tumingin sa kanya. Sanay na siya. Hindi rin naman siya masyadong pansinin ng ibang tao. Nasa unahan ang best friend niyang si Ara na kumakaway. Felicia, dito ka na! Ngumiti siya ng bahagya. Kahit papaano, may isa siyang kakampi sa mundong hindi talaga niya nakakasabay. 3 subject ang may quiz tayo ngayon, bulong ni Ara habang inaayos ang mga notebook. Ready ka na? Hindi ang sagot sa isip niya, pero iba ang lumabas sa kanyang bibig. Siguro, at doon pumasok si Sir Balbuena. Bitbit ang isang makapal na folder na alam ng lahat. Mga worksheets yon. Nagtawag ito ng quick group activity. At doon na naman nagsimula ang pagkainis ni Felicia. Groupings of 5, anunsyo ni Sir Balbuena. Alam nyo na ang mga kagroup ninyo last time. Napatingin si Felicia sa paligid. Last time, kasama niya ang pinaka-competitive na estudyante sa buong batch nila. Si Kasia Monteverde. Matangkad, maganda, honor student, paborito ng mga teacher, at may attitude na pang-leader. Pero pang ilang beses na ring sumubok sa inis ni Felicia. Lumapit si Kasia sa kanya, walang ngiti at walang kahit anong lambing. Felicia, bilisan mo. Ang dami nating gagawin. Oo. Sagot niya ng mahina. Ay nako, mamaya wala ka na namang ambag sa group. Tumulong ka naman kasi. Sabi ni Kasia na pinarinig pa sa mga kaibigan nito na sina Lucine at April. Bakit ba lagi siyang napupunta sa group ko? Nakakainis? Sumimangot si Lucine. Wala ka nang magagawa. At least, challenge. Challenge? More like, pabigat naman palagi yung si Felicia. Walang naiitulong. Mabilis na balik ni Kasia. Tumimo yon kay Felicia na parang karayo. Sinubukan niyang ngumiti. Magpapanggap na lang siya. Magpapanggap na hindi masakit. Magpapanggap na hindi siya nakakarinig. Habang ipinamamahagi ni Sir Balbuena ang worksheet, naramdaman ni Felicia na nagiging mabigat ang kalooban niya. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pressure na baka magkamali na naman siya. Ayan na, sabi ni Kasia sabay turo sa papel. Number 1, anong sagot mo? Tumingin si Felicia, nag-compute at nagbasa ulit. Pero tumatalo ng isip niya. Hindi niya mapagtagpi-tagpi. Wait lang. Oh my God! Naiinis na sabi ni Kasia. Hindi malakas pero sapat para marinig ni Lucine. Number 1 pa lang yan Basic yan, Felicia. Kaya ayoko ng groupings Ako na lang palagi ang nagsasagot ng halos lahat. What part of basic ang hindi mo gets? Dagdag ni April. Napayuko si Felicia. Sorry, nahihirapan kasi talaga akong intindihin ng mga lesson. Sige na nga, sabi ni Kasia. Halatang hindi man lang sinubukang intindihin ang mga sinasabi niya. Kami na muna dito. Nagpapabagal ka lang sa amin Hindi alam ni Felicia kung ano ang mas masakit. Yung hindi siya tinuturuan o yung kahit paghingi niya ng apology ay tila mali pa rin. Sa gilid, nagtanong si Ara. Felicia, okay ka lang? Ngumiti siya ng pilit. Oo naman. Pero ang totoo, hindi. Hindi talaga na tinatrato siya ng ganoon. Porke slow siya mag-isip at hindi agad makakomprehend sa mga bagay-bagay.
Natapos ang group activity at dumiretso si Sir Balbuena sa harap. "Magpas na kayo, class!" Naglakad si Kasia papunta sa teacher's table. Narinig pa ni Felicia ang bulong nito sa kaibigan. "Laging ganito? Kung hindi dahil sa atin, babagsak na siya." Parang sumikip ang dibdib ni Felicia. Gusto niyang magalit, pero hindi siya galit dahil masyadong mababaw yon. Malungkot lang talaga siya dahil ang baba ng tingin sa kanya ng mga ito, lalo na si Kasia. Pag-uwi niya, tahimik ang bahay. Tulog ang kanyang mga kapatid at nasa kusina ang nanay niyang nagluluto. "Anak, kumain ka na ba?" Tanong ng kanyang ina. "Kumain na po ako sa school." Sagot naman ni Felicia sabay kuha ng bag. "Mag-aaral lang po ako sa kwarto." Tumango lang ito at hindi na sinundan ng tanong. Sa kwarto niya, binuksan niyang electric fan at naupo sa maliit na study table nilang magkakapatid. Binuklat niya ang notebook. Aagahan niyang mag-aral para may maintindihan siya. Para maraming time para matuto. Ayaw niya naman kasi talagang maging pabigat kapag may mga groupings. Pero bawat basa niya, naaalala niya ang mga sinasabi sa kanya ni Kasia at ng mga kaibigan nito sa classroom. Pinikit niya ang mga mata at pilit inaalis ang bigat sa dibdib. "Hindi naman ako syunga," bulong ni Felicia. "Mabagal lang talagang mag-process ang utak ko yung mga bagay-bagay. Nag-aaral naman ako." Kinuha niya ang lapis. Sumubok siyang sagutan ulit ang number 1. Pero pangatlong beses niya nang magsagot ng assignment, hindi niya pa rin makuha ng tama. Napasinghot siya at nagpipigil na ng luha. "Ano ba, Felicia?" Bulong niya sa sarili. Bakit ang bagal kong makaunawa ng mga lesson? Gustong gusto niyang gumaling. Hindi dahil para kay Kasia, kundi para sa sarili niya. Para mapatunayan na kaya niya. Kaya kahit anong hirap, sinusubukan niya ulit. Hindi siya pwedeng sumuko dahil wala naman siyang ibang patutunguhan, kundi ang mag-aral gaya ng iba. Pasado 9:00 na nang pumasok ang nanay niya sa kwarto at may dalang hapunan. Hindi na kasi siya lumabas kanina. "Anak, pahinga ka muna. Dinala ko na lang dito ang hapunan mo. Bukas mo na ituloy." Nilingon ni Felicia ang kanyang ina. Nakita ng mama niya ang namumulan niyang mga mata at mabilis na naupo sa kanyang tabi. "May problema ba, anak ko?" Umiling siya agad. Pero hindi ito naniwala at hinawakan nito ang balikat niya. "Anak kita, alam ko kung kailan ka malungkot at kailan ka masaya." Napangiti si Felicia kahit papaano. "Ma, sabihin mo sa akin, hindi ba sinabi ko sa inyong magkakapatid na kung may problema kayo sa school, sabihin niyo lang sa akin?" Tahimik siya ng ilang sandali bago nagsalita. Parang kahit anong gawin ko, hindi po ako enough, Mama. Mabagal po kasi ako matuto sa mga lessons. Kaya kapag may activity po kami na ginagawa ng by group, nahihirapan po akong makasabay sa pace nila. Slow po kasi akong umintindi, Mama. Lalo na po sa math. Hinaplos ng nanay niya ang kanyang buhok. "Anak, hindi naman dahil sa mabagal ka sa isang bagay, ibig sabihin ay wala ka ng alam. May strengths ka rin. Hindi lahat ay mabilis sa math. Hindi rin lahat ay magaling sa paraan mo. Kung may sinabi sila tungkol sa'yo, hayaan mo sila. Ang importante, hindi mo sila ginagaya. Ang tao, anak, hindi nasusukat sa bilis o talino. Nasusukat sa pagsisikap na matutunan ng isang bagay. Lessons man sa school o lesson sa buhay." Kinagat ni Felicia ang labi. "Pero bakit po ganon? Parang nakakahiya." "Huwag mong ikahiya ang hirap na nararanasan mo, lalo na sa mga bagay na pinagsusumikapan mo naman." Sagot ng kanyang ina. Niyakap ni Felicia ang kanyang ina. Mabuti na lang at nakausap niya ito. Gumaan kahit papaano ang kanyang kalooban. Sa mga sumunod na araw, pagpasok pa lang ni Felicia sa classroom, parang bumigat agad ang hangin. May group activity na naman sila ngayong araw.
Narinig niya kay Ara habang naglalakad sila kanina. At kapag may group activity, alam na niya kung sino ang dapat niyang iwasan. Pero wala naman siyang kawala kay Kasha. Dumating si Sir Balbuena, bit-bit ang mga papel. Class, another cooperative task today. Same groups as before. At doon, parang kinaladkad ni Felicia ang sarili papunta sa grupo ni Kasha. Hindi niya tiningnan ang mukha ng mga kaklase niya. Basta sumunod lang siya. Pagkaupo niya, agad nagsalita si Kasha. Ayan, complete na tayo. Sana naman this time, hindi tayo madelay. Kumunot ang noo ni Lucine. Oo nga, last time halos kami lang ang gumawa. Dapat kasi hindi na lang nilalagay ang pangalan ng isa dyan. Napako ang tingin ni Felicia sa sahig. Parang lumiliit ang mundo niya. Susubok naman ako. Pero narinig niya ang mahinang tawa ni Kasha. Susubok? Try harder, Felicia. Hindi sapat ang susubok lang. Hindi ko alam bakit nandito ka sa section na to. Halatang naligaw ka lang naman. Dapat dun ka sa lower section. Hindi niya alam kung bakit kailangan laging may kahalong pangmamaliit ang tono ni Kasha. Hindi niya rin alam kung alam ba nito kung gaano kasakit. O baka hindi nito talaga iniisip, o baka normal lang sa kanya na masabihan ng ganoon. Top student sa room nila si Kasha. Sobrang competitive nito at mataas ang expectation sa sarili. Kaya lahat ng ikagagaling ng grupong kinabibilangan, ginagawa nito. Pero minsan, nakaka-pressure sa side ni Felicia ang pagiging competitive ni Kasha. Alam naman ito na hindi siya makasabay. Inilapag ni Sir Balbuena ang activity sheet. 5 questions lang, pero puro problem solving. Pure math at puro mahirap para kay Felicia. Ang number 1, madali lang daw para kay Kasha. Para kay Lucine at para kay April. Pero hindi para kay Felicia. Kinuha niya ang papel at nag-compute. Hindi niya ma-figure out. Parang lumalabo ang numbers sa harap niya. Felicia? Tawag ni Kasha at halatang hindi na pasensyosa. Ano sagot mo? Hindi pa ako. Umiling si Kasha ng may halong inis. Ay, ano pa bang aasahan ko? Humalakhak si April ng mahina na parang may inside joke ang tatlo na ang mga ito lamang ang tanging nakakaintindi. Hindi nadinig ng buong klase pero sapat para maging echo sa isip ni Felicia. Maya-maya ay nag-proceed na sila sa number 2. Sabay-sabay silang nag-solve. Tahimik si Felicia, pero naririnig niya pa rin ang mga side comment ng mga ito. Sa totoo lang, bakit pa siya nasa group natin? Bulong ni Lucine. Napailing si Kasha. Wala naman tayong magagawa kasi naging bunutan ng pagpili. Pero kung pwede lang magpalit, sana hindi ko kagrupo lagi ang pinakamabagal. Nakakainis lang kasi na magkakagroup lang tayo hanggang 4th quarter na. Nang sandaling yon, gusto ni Feliciang lumubog sa lupa. Gusto niyang tumakbo papalabas. Gusto niyang mawala, pero hindi siya gumalaw. Kasi kung lalabas siya, mas lalo lang siyang pagtatawanan. At mas lalo lamang yung patutunayan na pabigat siya. Pagdating sa number 3, napatingin si Felicia sa papel niya na halos walang sagot. Suminghot siya ng mahina. Sinubukan niyang sugutan ulit ang problem. Pero nanginginig ang kamay niya. Mas lalong lumalabo ang utak niya dahil sa pressure. Paulit-ulit niyang naririnig sa utak ang mga salitang binitiwan ng mga ito kanina. Hindi niya alam kung alin ang mas mahirap, yung mismong math o ang kasama niya sa grupo. Biglang lumingon sa kanya si Kasha. Felicia, ikaw na sa number 4. Sige, try mo ngayon. Show us something naman. May halong pangungutya at halong pangaasar iyon. Pero hindi pwedeng tumanggi si Felicia. Siyempre, wala pa siyang ambag sa grupo. Pero paano niya sasabihin na sinusubukan niyang sagutan pero hindi niya naman masagot? Gawin mo, para naman may ambag ka ngayong araw. Dagdag pa ni Kasha. Suminghot siya, kinuha ang papel at sumubok ulit.
Pero sa daloy ng kanyang sinasagutan, alam niyang nagkakamali na siya. Mali, sabi ni Kasha agad at wala man lang filter. Bakit ba mali lahat? Nakakaloka. Ako na nga. Natapos ang activity sheet na halos hindi siya nakaambag. At kahit gusto niyang magpaliwanag, alam niyang walang makikinig. At kung magsasalita man siya, matatawa pa ang mga ito. Nang pinasa nila ang papel, may kirot na naman sa kanyang puso. Pagkatapos ng klase, nag-impake na agad si Felicia ng gamit. Gusto niya na agad umalis ng classroom. Hindi niya kasi makakasabay si Ara dahil cleaner ito ng araw na yon. Pagdating sa hallway, bumagal ang lakad niya. Nakayuko lang siya at hindi mapigilang mag-isip. Bakit ganon? Ano bang mali sa akin? Bakit kahit anong aral ko parang hindi sapat? Bakit parang hindi nila nakikita na sinusubukan ko naman? Bakit ko ba kailangan makipag-group sa kanila? Humigpit ang hawak niya sa strap ng bag. Kung alam lang nila gaano ako nagsusumikap. Pero hindi nila alam at hindi rin sila interesado kasi may first judgment na sila sa akin. Paglabas niya ng gate, malamig na ang hangin. Hapon na at maingay ang paligid. May mga batang naglalaro, mga jeep na bumubusina, at may nagbebenta ng fishball sa kanto. Pero sa loob niya, tahimik lang talaga. Masakit na katahimikan ang mayroon kay Felicia. Kada hakbang niya papunta sa sasakyan, parang inuukit sa utak niya ang bawat salitang sinabi ni Kasha. Nang makauwi, hindi niya kinausap ang kanyang ina. Diretso na naman siya sa kwarto, binuksan ang bintana at tumingin sa papadilim na langit. Pinikit niya ang mata at unti-unting tumulo ang luha. Kaya ko naman bulong niya. Pero bakit parang wala silang nakikita? Umupo siya sa kama, kinuha ang notebook at tinitigan ang mga lesson na hindi niya makuha. Hindi siya madamot sa effort. Hindi siya tamad. Hindi siya walang pakialam. Pero ang hirap kapag may mga taong parang ang dali-daling sabihin kung ano siya. Mabagal, mahina, at pabigat. Hindi niya alam kung natutuwa ba si Kasha kapag napapahiya siya. O baka hindi lang talaga iniisip ni Kasha kung ano ang epekto ng bawat salita sa kanya. Kumatok ang mama niya sa pinto. Anak, kumain ka na. Pinunasan niya agad ang mga luha. Later po, ma. Sigurado ka? Okay lang po, sagot ni Felicia. Nang mag-isa na ulit siya sa kwarto, nakatingin siya sa notebook na parang kaaway. Kung magaling lang sana ako, hindi sana nila ako ginaganito. Pinunasan niya ang luha. Humiga siya sa kama at nakatingala sa kisame. Ilang minuto siyang hindi gumalaw, hindi nagsalita, at hindi huminga ng malalim. Sana isang araw hindi na ako ganito. Balang araw may papatunayan din ako sa sarili ko. Hanggang sa wakas, dumating ang araw ng graduation. Mula pa lang sa pagmulat ng mata ni Felicia ng umagang yon, ramdam na ramdam niya ang bigat at gaan ng araw. Bigat dahil ang mga taon ng pagod, hiya, paghabol sa mga lesson at pag-iwas sa tingin ng ilan ay magtatapos na. Gaan dahil pagkatapos nun, wala na siyang mga quiz bukas. Wala nang Kasha na papalibutan ng mga papuri. Wala nang araw-araw na kaba. Pero syempre, alam naman niyang hindi siya matatapos doon. May college pa siyang dadaanan na alam niyang mas mahirap. Huminga siya ng malalim, pinisil ang tela ng damit na isusuot nila. White graduation gown yon na simple at malinis. Felicia, anak, late ka na. Sigaw ng nanay niya mula sa sala. Apo nay, papunta na. Sagot niya sabay tingin ulit sa salamin. Lumabas siya ng kwarto at nadatnan ang tatay niya na inaayos ang sintas ng sapatos, habang nakangiti naman ang kanyang mama. Ang bilis ng panahon anak, saad ng kanyang ina. Sabay kurot sa braso niya. Natapos mo rin, kahit hirap ka ikinaya mo. Anak, proud kami sa'yo. Sana sa college ay kayanin mo pa.
Sana huwag kang sumuko kahit nahihirapan ka. Lagi mong tatandaan na nakasupport lang kami ng papa mo sa'yo. Napayuko si Felicia. Hindi niya masabi pero sa likod ng bawat papuri, naiisip niyang kung alam lang ng mga ito kung ilang beses siyang muntik ng sumuko. Pagdating nila sa gymnasium, maingay at magulo na. Iba't ibang kulay ng ribbons, cameras at bouquet ng bulaklak ang mayroon. Naroon ang mga classmates niya. Nagkukumahog magpa-picture bago pa magsimula ang ceremony. At syempre, naroon si Kasia. Kitang-kita agad si Kasia dahil parang may sarili itong spotlight. Suot nito ang white gown pero sinabayan pa niyang pulidong makeup at hairstyle na parang pang-pageant. Nasa likod nito ang dalawang kaibigan na parehong malakas tumawa. Hindi na lang niya pinansin ang grupo na yon. Umupo na lang siya sa kanyang upuan at naghintay na magsimula ang graduation ceremony. Ladies and gentlemen, welcome to the graduation ceremony. Habang umaalingaw ang boses ni Sir Anton, napatingin si Felicia sa stage. Ilang sandali lang, tatawagin na ang pangalan niya. Mapapatingkad ng kaunti ang pangalan niya sa listahan. Hindi naman special, hindi extraordinary at wala siyang award. Pero masaya siya na makatapos na at sapat na yon para sa kanyang pamilya. Nagsimula ng tawagin ang mga honor students. Siyempre, nang tawagin si Kasia bilang with honors, umingay ang buong gymnasium. Pumalakpak ang lahat, may mga sumipol pa. Bukod kasi sa matalino ito, talagang maganda at maraming admirers sa school nila. Walang buwan na walang nanliligaw. May nag-aaway pa nga ng dahil dito. Pagkatapos ng ceremony, nagkagulo ang lahat para magpa-picture. May mga kaibigan na nagtatalunan, may mga magulang na may dalang malaking bouquet. May mga teachers na nag-group shot kasamang favorite students ng mga ito. Si Kasia, halos nag-uunahan ng boys na makapagpa-picture dito. Samantalang si Felicia, tahimik na nakatayo sa gilid, hawak ang diploma niya. Hindi siya lumalapit sa mga grupo. Alam niyang hindi naman siya hihilahin. Wala rin naman yatang may crush sa kanya. Medyo hindi kasi siya kagandahan. At dahil teenager, talagang nagkaroon siya ng breakouts ng acne sa mukha. Ipapaderma nila yon pero sinabi niya sa kanyang ina na kapag college na siya. Kung may nagpa-picture man, ang kaibigan niya lang na si Ara. Lumapit ang nanay at tatay niya at nagulat siya nang may dalang bouquet of flowers ang kanyang ama. Papa, bakit naman po may pabulaklak? Wala naman po akong award. Napangiti ang tatay niya at hinalikan ang kanyang pisngi. Syempre, wala ka mang award. Alam namin ng mama mo na you did your best para makatapos ng high school. Kaya proud na proud kami sa'yo at kailangan nating i-celebrate. Anak, picture tayo dito, sabi ng kanyang ina at kinuha ang cellphone. Ngumiti si Felicia. Sige po. Humarap sila sa camera at nag-pose. Simple lang pero ramdam niya ang pagmamahal ng kanyang mga magulang. Mabuti na lamang at swerte siya sa mga ito. Hindi niya kailangang ma-pressure sa mga susunod na yugto ng kanyang buhay. Hindi niya kailangan palaging maging number 1. Sapat na sa mga ito na nagsusumikap siya, na kumikilos at may kusa si Felicia para sa kanyang future. Habang lumalayo sila sa eskwelahan, napalingon si Felicia sa gymnasium. Naroon pa rin sina Kasia. Tumatawa, umiikot, at pinapaligiran ng mga taong humahanga dito. At sa sandaling yon, hindi nainggit ang naramdaman niya, kundi kuryosidad. Ano kaya ang feeling ng maging tinitingala? Ano kaya ang feeling ng maging magaling sa mata ng lahat? At kasunod nun ang isang pangako sa sarili. Kailangan niyang tanggalin ang version ng kanyang sarili na may laging hiya at takot. Tumatanda na siya kaya kailangan niyang mag-level up sa kanyang sarili. At yon ang pipilitin niyang maabot. Pagkatapos ng ceremony,
Dinala silang buong pamilya ng kanyang ama sa isang buffet restaurant. Doon sila nag-celebrate. Nak, Sabi ng kanyang ama. anong plano mo after nito? College agad or magpapahinga ka muna? Mag-aaral po, sagot ni Felicia agad. Ayoko na pong nahuhuli lagi. Gusto ko pong bumawi. Saka palagi po ninyong binibigay sa akin ng suporta ninyo at kahit kailan ay hindi niyo po ako pressure. Kaya po kahit papaano gusto ko naman pong makabawi sa inyo. Mama, Papa, para po sa pagbibigay sa amin ng madali at magaan na buhay sa amin pong magkakapatid. Napangiti ang kanyang mga magulang. Halatang proud na proud ang mga ito sa kanya. Wala man siyang naibigay na award o kahit anong medal para sa kanyang mama at papa. Kahit kaunting growth at napapabuti lang siya, masayang masaya na ang mga ito. Ang unang araw ni Felicia sa kolehiyo ay parang pagpasok sa isang mundo na hindi niya kilala. Malaki, maingay, at puno ng taong hindi siya kilala at hindi niya rin kilala. Wala ng kasya na pinakamagaling. Wala ng teachers na may paborito. Wala ring reputasyon na kailangan niyang buhatin. Parang lahat ng estudyante, naging back to zero ang kaalaman. Itinuring niya yun na fresh start para sa kanya. Isang bagay na inaasahan na niya at inaasahan din niyang katatakutan. Ang laki naman ng campus, bulong ni Felicia habang nakatingin sa malawak na quadrangle. May mga estudyanteng may dalang skateboard, may naka-headphones, may nagkakape, may naglalakad na parang model sa ramp. Nako, baka malate ako, sabi niya sa sarili, sabay tingin sa papel na may schedule. Habang naglalakad, sinusubukan niyang hindi magmukhang naliligaw. Pero obvious na yata dahil ramdam niya na yon sa bawat paglingulingo niya sa paligid. Miss, first year ka? Tanong ng guard na napansin siyang paikot-ikot. Opo, sagot niya. Napatingin ito sa papel na hawak niya. Dun ka banda, third floor, hallway sa kanan. Thank you po. Pag-akyat niya sa third floor, naroon ang iba't ibang doors na may naglalabasang estudyante. May mga naka-makeup ng todo, may mga nakangiti, may mga magugulo, at kung ano-ano pang klase ng mga estudyante na may kanya-kanyang grupo. Napalunok siya. Okay, Felicia, kaya mo to. Wala ka nang kakilala dito at mas mabuti to. Pagpasok sa room 302, halos puno na. May dalawang bakanteng upuan sa dulo. Dahan-dahan siyang pumasok habang hawak ang bagat folder. Umupo siya sa pinakadulo, medyo malayo sa karamihan. Sinubukan niyang maging invisible na lang doon. Pagkaraan ng ilang minuto, dumating ang professor. Good morning, class! Good morning po, ma'am! Sabay-sabay na tugon ng mga estudyante. Ako si Lian. Welcome sa Psychology Department. Sana mahalin niyo tong course na pinili ninyo. Alam kong marami sa inyo na hindi pa sigurado. Pero dito, matututo kayong kilalanin hindi lang ang ibang tao, kundi pati ang sarili ninyo. Huminga ng malalim si Felicia. Ni hindi nga siya sigurado sa course na kinuha niya. Sinabihan siya ng mga magulang niya na kung hindi siya maging fit doon, pwede naman siyang mag-shift. Naiintindihan ng mga ito ang desisyon niya. Nang sinabi niyang psychology ang kukunin niya, wala namang sinabing kahit ano ang mga ito. Hindi niya alam kung kaya niyang kilalanin ang kanyang sarili, pero gusto niyang subukan. Paglabas niya ng classroom, agad niyang naramdaman ang gutom. Pero pagdating sa cafeteria, napaatras siya sa haba ng pila at dami ng tao. Ang dami naman, bulong niya. May lumapit na lalaki sa likod niya. Freshman, mukhang na-overwhelm ka. Oo, sagot niya rito at medyo kinabahan. Ang daming tao. Ngumiti ang lalaki. Sanayan lang yan. First year ka, di ba? Anong course mo? Anong pangalan mo? Felicia, psychology ang course ko. Nag-abot ito ng kamay. I'm Michael. Uy, Michael, dito ka. Tawag ng barkada nito. Naghahanap ka agad ng babae. First day na first day. Sorry, kailangan ko nang pumunta ron.
Huwag mo na silang pansinin. Nakangiting sabi ni Michael. Nice meeting you ah. Bahagya siyang napangiti. Yun kasi ang first time na may lumapit sa kanya. Siguro dahil medyo nag-improve na ang kanyang itsura. Noong bakasyon, nagsimula na siya sa pagpapaderma. Marunong na rin siyang mag-ayos kahit papaano at manamit ng magagandang style. Pagka-order niya, umupo siya sa pinakaliblib na table. Tahimik siyang kumain, pinapanood ang mga grupo-grupong nagkukwentuhan. At sa sandaling yon, na-realize niya na hindi niya kailangang pilitin maging kasama sa kahit na anong grupo. Pwede naman siyang magsimula mag-isa o bumuo ng mga taong pwedeng maging genuine sa kanya. Pag-uwi niya, naghanda siya ng bagong schedule. Kinuha ang planner at itinala ang kanyang schedule. Medyo mahigpit na siya sa kanyang sarili para magkaroon siya ng disiplina. Alam niya rin kasi sa kanyang sarili na kailangan niya ng improvements. Ang goal ni Felicia ay makasabay sa kanyang mga kaklase at sa mga lessons na ibibigay ng mga professors. Sa mga lumipas na araw, sa wakas ay nakapag-adjust na rin siya sa college life. Pagkatapos ng classes, dumediretso siya sa cafe. Doon siya nag-aaral dahil mas nakakapag-focus siya kapag may ingay sa paligid. Kapag tahimik o nasa kwarto kasi siya, inaantok lang si Felicia. Kaya ang ending ay nakakatulog lang siya at hindi nakakapagbasa. Kaya lang, kahit anong aral niya, parang hindi yata para sa kanya ang psychology. Kaya nahihiyaman sa mama at papa niya, nagpalipat siya sa business-related course. Doon siya sa mas nakakapag-focus at mas nauunawaan ang mga bagay-bagay. Bago matulog, palaging isinusulat ni Felicia ang mga achievements niya. Kahit sobrang maliit na achievement, inililista niya. Para naman kung sakaling mabigo siya sa bawat araw, tingnan niya lamang ang mga achievement na yon, hindi siya panghihinaan ng loob. Na baka may pag-asa pa kahit na bumabagsak siya sa mga bagay na pinagsusumikapan niya. Lumipas ang mga taon at sa wakas ay nakarating si Felicia sa version ng sarili niya na noon ay pangarap lang niya. Hindi man siya naging top student, hindi man siya naging sikat sa campus noon, ngayon ay may sarili na siyang kinang na hindi maaagaw. Hindi ipinaglalaban at hindi ikinukumpara sa iba. Good morning, Ma'am Felicia. Good morning, bati niya habang papasok sa opisina. Nakangiti siya kahit medyo antok pa. Maganda ang suot niyang cream slacks, tuck-in blouse at maliit na pearl earrings. Simple pero elegante siyang tingnan. I like your outfit today, ma'am, sabi sa kanya ni Rona. Napangiti naman siya. Habang naglalakad si Felicia papunta sa desk, naramdaman niya ang simple ngunit malalim na kasiyahan na hindi niya naramdaman noong high school. Ang pakiramdam na hindi siya invisible, na may nakakapansin, may humahanga. At higit sa lahat, siya mismo ay proud sa sarili. Kung nakita lang siya ng high school version niya ngayon, malamang hindi ito maniniwala. Team, we need a strategy for the new client, sabi ng department head nila. Tahimik lahat at nag-iisip. At tulad ng dati, gusto ni Feliciang magtago. Pero hindi na siya yon. Kumalma siya, huminga ng malalim at nagtaas ng kamay. Sir, may idea po ako, sabi niya. Tumingin ang lahat sa kanya. I think mas okay if we adjust the presentation flow, paliwanag ni Felicia. Unahin natin yung story ng brand tapos saka natin i-highlight yung promotional strategies para mas emotionally engaged sila. Napatango ang kanyang boss. That's actually really good. Agree, sabi ng isa pang coworker. Mas cohesive yung idea mo. Napangiti si Felicia. Sapat na yon para maramdaman niyang nagtagumpay siya sa maliit pero makabuluhang paraan. Felicia, sama ka, kape? Tanong ni Rona nang magkaroon sila ng break. Sure. Habang nasa cafe sa baba ng building, tinanong siya ni Rona. How does it feel, no? Yung tipong may nararating ka na talaga? Nag-isip siya bago sumagot. Masaya.
Parang dati, puro takot na lang ako. Takot magkamali, takot mapahiya, takot mapag-iwanan. At ngayon, gumuhit muli ang ngiti sa kanyang mga labi. Kahit magkamali ako, alam kong kaya kong bumawi. So proud of you, sabi ni Rona. Hindi ko alam kung anong pinagdaanan mo dati, pero kitang-kita ko sa'yo ngayon, super hardworking and super confident mo na. Pag-uwi niya, binuksan niya ang maliit pero maaliwalas niyang unit. Maliit lang pero moderno at maganda. May white curtains, soft lights at may shelves ng mga librong gusto at nakakatulong pa sa kanya. Sobrang aesthetic at halatang dalaga ang nakatira. Inilapag niya ang bag. Tinanggal niya rin ang heels. Cheat day niya kaya nagluto siya ng samyang buldak carbonara na nilagyan niya ng melted cheese. Nagluto na rin siya ng mini sausages at mushrooms. Nang matapos maluto, dinala niya na yon sa living room. Pag upo niya sa sofa, kinuha niyang phone at nag-scroll sa social media. Habang kumakain, nagtitingin siya ng mga updates. Doon niya nakita si Kasha. Sa post, kasama nito ang asawang nakaakbay rito. May caption pa na, "Thank you love sa walang sawang pag-aalaga sa amin." Napastok tuloy siya sa account ng kaklase niya noong high school. May asawa at may mga anak na talaga ito. At base sa mga edad ng mga anak, halatang maagang nag-asawa si Kasha. Binasa niya pa ang ilang caption. "Thank you, asawa ko sa allowance. Si hubby na bahala. Thank you for the groceries." Tumingin pa siya sa mga lumang pictures. Parang ibang tao kumpara sa Kasha noon. Wala ng confidence nito, ang competitive na mga titig at parang kung titingnan, hindi maiisip na ito ang pinakamatalino sa kanilang klase noon. Mukha siyang pagod, mukha siyang nanay, mukhang ibang Kasha. At sa hindi inaasahan, may kumislot sa dibdib ni Felicia. Hindi awa, hindi lungkot, kundi pride at kaunting tuwa sa kanyang sarili. Bilog nga ang mundo, bulong niya at muling sumubo ng samyang. Ako ang dati niyang pinagtatawanan. Ako ang pabigat daw sa grupo. Ako ang mabagal umintindi. Ako ang walang ambag. At ngayon, ako ang may sariling pera. Ako ang may career. Ako ang may sariling bahay. Ako ang gumagawa ng sariling desisyon. Ako ang independent. Si Kasha, nakadepende sa asawa. Napangiti siya ng mapait. Ang weird. Pero bakit parang ang sarap sa pakiramdam? Hindi niya kailangan aminin sa iba. Pero inamin niya sa sarili. May sense of victory siyang naramdaman. May sense of redemption para sa sarili niya. Maya-maya ay natapos din naman siyang kumain. Habang naguhugas ng mga pinagkainan, tumawag ang kanyang mama sa cellphone. Pinunasan niya ang mga kamay at agad yung sinagot. "Anak, kumain ka na ba? Kumusta ka na?" Nagsalita si Felicia. "Apo ma, katatapos lang. Masaya po ako dito. Enjoy po ako sa trabaho ko. Nakakapagod pero fulfilling." "Good. Kapag may problema ka, sabihin mo lang sa amin ng papa mo. Kahit adult ka na, alam mo na, pwede mo kaming takbuhan." Napangiti naman si Felicia. "Opo ma, proud po ba kayo sa akin?" "Oo naman anak, proud na proud." Sagot ng mama niya. "Kahit noon, proud na ako. Pero iba ang ipinakita mo ngayon. Hindi ka sumuko kahit ang daming nag-down sa'yo. Hindi ka bumigay. Proud na proud ako sa'yo." Marahang pumikit si Felicia. Parang hinahaplos ang kanyang puso sa mga salitang yon. "I love you, ma." "I love you too, anak. Good night." Isang umaga ng Sabado at wala siyang pasok. Pero parang may kakaibang siglang gumising sa kanya. Tumayo si Felicia, nag-inat, at agad na kinuha ang cellphone sa bedside table. Pag-on pa lang niya, sunod-sunod na pumasok ang notifications. Ang aga naman ng GC, bulong niya. Pagbukas niya, naka-highlight ang pangalan ng group chat ng Batch 12 reunion. May 143 unread messages na agad doon. Grabe naman, ano bang pinag-uusapan nitong mga to?
Kuryoso niyang tanong sa sarili. Nag-scroll siya pataas at doon niya nakita ang unang mensahe mula kay Alma. Guys, suggest ko lang, what if mag-reunion tayo? It's been, ilang years na ba? Sunod-sunod ang replies ng ilan niyang kaklase. At mabilis na umusad ang usapan. Venue suggestions, dates, budget at ang theme. Reunion? Bulong ni Felicia habang napapangiti. Interesting. Nakaupo siya sa paanan ng kama, hawak pa ang cellphone, pero ang utak niya ay naglayag na sa mga pwedeng mangyari. Ang unang pumasok sa isip niya ay ang magiging itsura niya sa araw na yon. Siyempre, hindi siya pupunta ron ng walang kumpiyansa. Hindi maganda at walang dating. Iba na siya ngayon, hindi na siyang babaeng laging nasa sulok, ang palaging nagkakamali, at ang mga sinasabing pabigat ng mga matatalino sa kanila. A-attend kayang babaeng yon? Dapat dumalo si Kasha para makita niya naman ang improvement ng minamaliit niya noon. Parang automatikong bumilis ang tibok ng puso niya sa excitement na may halong kaunting yabang. Ilang taon na ang lumipas mula nang makita nila ang isa't isa. Pero naiwan pa rin sa kanya ang mga salita at pangmamaliit. Kahit anong lakas niyang sabihin na naka-move on na siya, may piraso pa ring hindi nakalimot. Bumalik siya sa screen, nag-type na si Kasha ng reply nito. Wait guys, I need to ask permission pa ha. Hindi ko sure kung papayag si Nathan. May mga anak din kasi akong kailangang bantayan. Tumigil si Felicia. Tumaas ang kilay niya. Permission? Seriously? Wala kang sariling desisyon, girl? Hindi niya mapigilang mapangiti. Medyo tumataas ang confidence niya dahil sa nararamdamang superiority. Ang babaeng dating napakatapang, kayang insultuhin ng kahit sino at laging may sagot, ngayon ay kailangan pang humingi ng pahintulot. Habang kinakantsawan ng iba sa chat si Kasha, hindi makapaniwala si Felicia. Kahit gaano pa niya iniwasan aminin, may kakaibang satisfaction siyang naramdaman. Napaka-untouchable niya dati, bulong niya. Ngayon, ganito na siya, full-time housewife na lang at asa sa asawa. Nag-scroll siya at hinintay pa niya kung ano ang isusunod ni Kasha. May ilang typing indicators na lumitaw. Nawala, lumitaw ulit, tapos nawala na naman. Pagkatapos ng ilang minuto, nag-reply ulit ito. I let you know po, marami lang talaga akong mas kailangang unahin. Napailing si Felicia at napalakas pa ang buntong hininga. Pero bago pa siya makapag-isip ng malalim, may nag-mention na sa kanya. Nakita niya ang mensahe ni Ara na kaibigan niya. Oy, Felicia, game ka ba? Tagal ka na naming hindi nakikita ha. Sali ka ha. Ikaw ang hindi pwedeng mawala. Ang blooming mo sa mga posts mo. Napangiti siya nang makitang sumang-ayon ang mga kaklase nila dati. May mga nagtatanong kung single pa siya. Sinabi niya na lang na may boyfriend na siya dahil hindi na naman talaga pwede. Nakakagaan pala sa pakiramdam na ngayon may humahanap sa kanya. Na hindi na siya ang palaging nasa gilid at may nakaka-appreciate na sa kanya. Nag-type siya ng sagot. Game ako, just tell me the date. Pag-send niya, parang may sumabog na confetti sa loob niya. Isang message lang pero marami ang nag-react doon. Kaya pakiramdam niya ay maraming curious sa kanya pagdating ng reunion. Sino ba namang hindi mako-curious kung malaki ang ipinagbago niya? Nag-scroll siya ulit at nakita niyang nag-react din si Kasha ng isang simpleng heart emoji. Umismid naman siya sa pagiging plastic nito. Kung makapag-react, para bang hindi siya minaliit dati at tinatawag na pabigat. Nang makalabas siya sa kusina, nagsalang siya ng kape. Habang hinihintay maluto, nakalin siya sa counter. Hawak niya muli ang cellphone at binabasa ulit ang thread. Reunion? Ulit niya, sabay ngiti. This is it. Habang sumisimsim ng mainit na kape, naglaro sa isip niya ang eksena sa mismong araw ng event. Napangiti na lang siya.
Tanghali na nang makatanggap siya ng isa pang notification. This time, PM galing kay April iyon. Medyo nagulat siya dahil hindi naman sila close na dalawa. Mas close ito kay Kasha at isa rin sa nagpaparamdam sa kanya na pabigat siya kapag groupings. Girl, excited akong makita ka. Seryoso, ang dami mong na-achieve. Nakikita ko sa mga posts mo. Napangiti si Felicia ng totoo at agad na nag-reply. Thank you. Nakakatuwa naman na may nakapansin. Nag-reply ulit ito. Ano ka ba? Pasensya ka na at hindi tayo naging close noon. Mga bata pa naman tayo noon, mga immature, kaya kung ano-ano rin ang mga pinagsasasabi ko sa'yo. Tumaas lang ang isang kilay ni Felicia. Hindi naman yun excuse para maliitin siya ng mga ito. Pinaramdam sa kanya na pabigat siya, walang utak at walang ambag. Hindi niya gustong bumalik sa feeling na yon. Hindi na ngayon na marami na siyang improvement sa kanyang sarili. Pagkatapos niyang i-close ang chat, napaupo siya sa sofa. Lahat ng mayroon siya ngayon, pinagtrabahuhan niya. At sa reunion, sisiguraduhin niya na makikita yon sa kanyang aura. Lumipas ang ilang oras. Habang nag-aayos, muling nag-vibrate ang kanyang cellphone. At doon, may bagong message sa GC galing kay Kasha. Guys, sabi ni Nathan, pwede na daw ako. See you all. Bahagya siyang napairap. I see. So, pupunta pala siya? Pinatay na lang niyang cellphone at bumalik sa ginagawa. Dumating man ito o hindi, tuloy pa rin naman siya sa reunion. Pero baka mas magandang nandoon si Kasha. Para naman malaman ito na may narating na sa buhay ang kaklaseng minamaliit at tinatawag nitong pabigat noon. Dahil sa nalalapit na reunion, labis niya yung pinaghandaan. Lumabas siya sa opisina at dumiretso sa mall pagkatapos ng trabaho. Una, nagtungo siya sa isang butik. Pinilit niyang hanapin ang damit na magiging wow factor sa reunion. Habang sinusuri ang racks ng dresses, tumigil siya sa harap ng salamin. Sinubukan ng isang navy blue dress na eleganteng tingnan. Nagpasalon na rin siya at nagpabago ng hair color. Kaya nang sumapit ang reunion, alam niyang ready na siya. Puno ng excitement at kaba si Felicia nang makarating siya sa venue. Ang liwanag ng chandelier sa hotel function hall ay kumikislap sa paligid. At ang mga dating kaklase niya ay abala sa pagbati at kwentuhan. Huminga siya ng malalim. Pinisil ang maliit na clutch sa kamay at pinilit pakalmahin ang bilis ng tibok ng puso. Pagpasok niya, agad siyang sinalubong ni Ara nang ngumiti mula sa kabilang table. Felicia, ang ganda mo ngayon, bulalas ni Ara. Napangiti siya. Salamat Ara. Grabe, ang tagal nating hindi nagkita. Niyakap siya nito. Oo nga, last kong kita sa'yo nung binyag pa ng first baby ko nung kinuha kitang ninang. Ang blooming mo, para kang artista. Napangiti si Felicia. Bahagyang nahihiya sa sobrang papuri. Habang naglalakad sila papunta sa kanilang table, nakaramdam siya ng kaunting pride. Maraming dating kaklase ang tumingin sa kanya at bumati. Habang nagbabalik tanaw at nagkukwentuhan, napunta ang usapan kay Kasha. Si Kasha, wala pa rin ba? Tanong ni Enzo. Sumagot naman si Lucine. Sabi nga sa group chat, parang hinihintay niya muna ang asawa niya kasi ihahatid siya dito. Doon nagkaroon ng opportunity si Felicia na ibuhos ang matagal na niyang sama ng loob. Sa isip niya, yun ang pagkakataon para ipakita ang superiority niya. Sumimsi muna si Felicia ng juice. Aba, grabe naman. E di parang wala na rin siyang sariling desisyon na. Lahat sa asawa na lang nakadepende. Hindi naman siguro. Pagtatanggol agad ni Lucine. Tumaas ang mga kilay ni Felicia. At saka, parang lusyang na rin. Mula noon, parang hindi na siya maayos. Ang dami na sigurong stress sa buhay. Hindi na nagkakatime sa sarili. Stuck na sa buhay may asawa. Siyang pinakamatalino sa atin noon. Pero siyang walang maayos na career ngayon. Parang every 2 years,
Anak lang yata ng anak. Habang nagsasalita siya, napansin niya ang mga ngiti ng dating mga kaklase. Pero hindi yon isang normal na ngiti. May halong pagka-discomfort at pagkabigla. Kahit si Ara na kaibigan niya, tiningnan siya na para bang may nasabi siyang mali. Awkward na tumawa si Angela. Felicia, sana wag ka namang ganyan. Parang mean spirit na ang comments mo. Nagulat si Felicia. Tumigil sa pagbibitiw ng salita at bahagyang namula. Anong ibig mong sabihin? Nakabase lang ako sa kung anong nakikita ko sa social media. Napailing si Lucine. Oo, pero baka hindi mo alam ang pagiging ina, pagiging asawa, hindi naman isang gawaing biro lang para sa lahat. Hindi naman porke iba ang life choice niya kailangan mo siyang husgahan. May ilan pang kaklase ang nagdagdag. Tama siya. Hindi dapat na ipagkumpara ang buhay ng isa sa buhay ng iba. Bawat tao may sariling choices. Saka si Kasha, wala naman kaming nakikitang mali. Mukha siyang masaya sa buhay niya. Kaya something na yun na pwede niyang ipagmalaki kahit wala siyang career. Doon naramdaman ni Felicia ang bigat at pagbabago ng energy. Ang dating paghanga, ang dating pagtingin sa kanya bilang confident at successful, napalitan ng judgment at disappointment. Hinawakan siya ni Ara, pero para siyang namanhid sa mga pinamukha ng mga ito sa kanya. Bumaba ang tingin niya sa table, pinisil ang clutch niya at marahang huminga. Hindi niya maintindihan kung bakit parang siya pa ang masama. Nagsasabi lang naman siya ng totoo. Punta lang ako sa comfort room, excuse me. Mahina niyang sabi at agad na tumayo. Hindi talaga siya pupunta roon. Diretso siya sa pinto palabas. Ayaw niya nang magpatuloy pa roon. Napahiya niya lang ang kanyang sarili. Sumunod naman agad sa kanya si Ara. Teka lang, Felicia. Saan ka pupunta? Bakit ka aalis? Hindi pa nga nagsisimula ang reunion? Humarap siya rito. Paano ko haharap sa kanila kung masama ang tingin nila sa akin? Totoo naman ang mga sinabi ko Bakit sila ganyan? Totoo na mas may narating ako kaysa kay Kasha. Manghang-mangha kayo sa akin, kaya ngayong nandito ako, bakit ganito? Bakit yung Kasha pa rin na yun? Noon kapag may mga nasasabi siyang masama sa akin, okay lang. Pero kapag ako ang may nasasabi tungkol sa kanya, mali agad at pinagtatanggol agad siya? Ikaw, kaibigan kita, pero mukhang hindi mo rin nagustuhan ang mga sinasabi ko. Felicia, dahan-dahang sabi ni Ara. Hindi ganon. Huwag mong isipin na masama ang tingin ko sa'yo. Pero umiling si Felicia at halatang nagpipigil ng luha. Hindi mo na kailangan sabihin. Kita ko sa mga mata mo kanina. Iniisip mo ba na kontrabida ako sa buhay ng ibang tao? Hindi ka kontrabida. Sagot ni Ara. Nilalapit ang kamay nito sa braso niya. Siguro lang nakakasakit ka nang hindi mo sinasadya. Nabigla si Felicia. Ako pang nakasakit? Ginawa ko lang naman ang lagi kong ginagawa. Nagsasabi ako ng totoo. Anong gusto nila? Mag-sugarcoat pa ako? Napatingin si Ara sa sahig. Parang nag-iisip kung paano magpapaliwanag. Felicia, iba na tayo ngayon. Hindi na tayo mga 13-14 years old na masyadong immature. Kung ano man ang nangyari nun sa inyo, matagal na yon. High school pa tayo nun, Felicia. Pero ngayon, nanay na si Kasha. May mga anak siyang inaasikaso. May asawa siyang sumusuporta sa kanya. Hindi na siyang competitive na Kasha na kilala natin. Kaya nang binanggit mo na parang lusyang na siya, parang na-stuck sa buhay na may asawa, masakit pakinggan. Kasi hindi mo alam ang buhay niya ngayon. Isa pa, may mga dati tayong kaklase na ganun din ang buhay. So, parang nakaka-offend pakinggan ang mga sinabi mo. Natigilan si Felicia. Hindi niya alam. Wala siyang alam, wala siyang maintindihan. Napahawak siya sa sentido niya. Pero, bulong ni Felicia. Bahagyang nanginginig ang boses. Totoo namang wala siyang career. Totoo namang hindi siya kagaya ko. Lumapit si Ara sa kanya. Felicia, matagal na kitang kilala. Lahat kami proud sa'yo. Alam mo yon, may career ka, may sariling pera, may control ka sa buhay mo. Pero minsan,
Minsan hindi mo napapansin na sinusukat mo ang halaga ng tao base sa narating niya. At kapag feeling mo na mas mataas ka sa kanila, doon ka nagiging harsh. Harsh? Nauutal niyang ulit. Ano pang harsh? Sila tong harsh sa akin nung high school tayo. Umiling si Felicia. Hindi siya makapaniwalang pinagtulungan siya roon. Para bang kapag damdamin ng mga ito ang nasaktan, sobrang big deal na. Pero kapag sa kanya, hayaan at kalimutan na lang. Sobrang unfair yon para sa kanya. So, ako ang masama? Naluluhan niyang tanong. Hinawakan ni Ara ang kamay niya. Hindi ka masama, pero may wrong move ka at okay lang naman. Maiintindihan nila yon. Tao ka, tao tayo. Napapikit si Felicia. Pilit hinahabol ang hangin na parang ayaw pumasok sa baga niya. Ang hirap pala. Akala ko pagdating ko dito ako ang bida. Ako ang tinitingala. Pero parang ako pang lumabas na insecure kahit na alam niyong mas successful ako kaysa sa inyong lahat. Inalis niya ang kamay mula sa pagkakahawak ni Ara. Ayoko na. Hindi na ako babalik doon. Mag-reunion kayo nang wala ako. Wala akong pakialam. Nagmamadali siyang lumabas doon. Palabas na siya ng hotel nang makasalubong niya si Kasia na papasok pa lang. Nakasuot ito ng dress, medyo malaman na at mahaba ang buhok. Mukha na talagang nanay. Nagtagpo ang mga mata nila. Umawang ang bibig nito at mukhang gusto siyang kausapin. Pero inirapan niya lang si Kasia at dumiretso na sa labas. Wala na siyang gustong makausap sa mga ito. Kung ayaw ng mga dating kaklase ni Felicia, hindi niya ipagpipilitan ang kanyang sarili. Pagkatapos ng reunion na yon, biglang na-down ang pakiramdam niya. Parang natapakan ang kanyang ego. Parang mabilis na napilas ang kanyang confidence na matagal niyang binuo. Buong linggo si Felicia ay halos nakasubsob sa trabaho. Ang mga project sa opisina ang naging kanlungan niya. Habang abala sa email at presentations, pilit niyang itinaboy sa isip ang kabiguan sa reunion at ang kahihiyan na dulot ng pag-alis niya sa venue. Ngunit kahit gaano siya kabisi, hindi niya maiwasang maalala si Michael, ang lalaking matagal na niyang karelasyon, ang boyfriend niyang madalas niyang kakwentuhan at katawanan. Ngayon ay puno ng tensyon at mga awkward moments kapag kasama niya. Hindi niya alam kung tumatanda na lang ba talaga sila o nagsasawa na talaga siyang kasama ito. Isang gabi, natapos ang mahaba at nakakapagod na araw sa opisina. Tumawag ang boyfriend niyang si Michael. Felicia, pwede ba tayong mag-usap mamaya? Sumagot naman siya kaagad. Sige, pero bukas na lang. Grabe ang trabaho ko ngayon. Huminga ito ng malalim. Okay, gusto ko kasi na marami rin tayong pag-usapang dalawa. Lalo na ang future natin. Bahagyang dumaan ang kaba sa kanyang dibdib. Para bang trigger word sa kanya ang salitang future kapag galing kay Michael. Hindi pa siya handa. Nasa peak siya ng paglago ng kanyang career. At hindi niya gusto na may distractions o pressure mula sa ibang bagay o tao. Kaya nang bumisita ito sa kondo, naupo sila sa sofa pagkatapos mag-dinner. Seryoso ang mukha ng kanyang long-time boyfriend. Felicia, kailangan nating maging tapat sa isa't isa. Hindi ko na kaya ng paulit-ulit na delay sa usapan natin tungkol sa ating kinabukasan. Bahagya siyang nagulat at nakaramdam ng pagiging defensive sa mga sinasabi nito. Michael, hindi pa ngayon. Kailangan ko lang ng kaunting oras. Alam mo naman, sa career ko kailangan ko pang ipagpatuloy ang momentum. Sayang naman, wala pa sa isip ko ang mag-settle down. Napailing ang binata at huminga ng dahan-dahan. Felicia, hindi mo naiintindihan. Hindi lang naman ito tungkol sa career mo. Gusto ko rin ng partner na handang mag-build ng life, ng family. Gusto ko ng kasama na bukas sa akin. Hindi yung lagi nagtatago sa sarili. Pakiramdam ko, nagiging boyfriend mo lang ako kapag nagkikita tayo. Pero kapag hindi tayo magkasama, para bang wala lang ako sa buhay mo. Bahagyang nagpanik ang kalooban niya. Michael, hindi ko naman sinasadyang iwasan ka.
Kailangan ko lang ng panahon. Kailangan ko lang ay maayos ang sarili ko bago tayo mag-settle down. Marami pa akong gustong ma-achieve para sa sarili ko. Hindi mo naiintindihan kasi hindi ka naman babae. Once na magpakasal tayo at nagkaroon tayo ng pamilya, doon ako makukumit ang buong oras ko. Ikaw lalaki ka at maaring tuloy-tuloy pa rin ang career mo. Pero ako, hindi na kaya habang ganito pa lang tayo. Gusto ko pang makamtan ang mga bagay na gusto ko para wala akong pagsisihan kapag kasal na tayong dalawa. Halatang dismayado ang mukha ni Michael at para bang napagod na sa mga dahilan niya. Tumayo ito at marahang napailing. Felicia, kapag nag-settle down tayo, may magbabago din sa buhay ko. Hindi lang ikaw yon. Ang akin lang, marunong sana tayong mag-compromise sa isa't isa. Paulit-ulit mo na tong sinasabi. Pero hindi mo talaga hinahayaan akong pumasok sa mundo mo. Hindi mo pinapakita kung sino ka talaga. Palagi kang nagtatago sa trabaho, sa achievements mo, sa sarili mo. Parang hindi mo iniisip na ako ang boyfriend mo. Iniisip mo lang ang future para sa sarili mo. Pero ang future para sa ating dalawa, palagi mo lang binabaliwala na para bang ulang kwenta yon. Samantalang ako, mundo ko na yon, Felicia. Kasi mahal na mahal kita. Nangilid ang mga luha ni Felicia. Hindi niya inaasahan ang sincerity ng mga sinabi nito. Alam niya naman yon. Pero hindi talaga siya handa sa ganoong plano. Nanginig ang boses ni Felicia. Michael, please, huwag mo naman akong i-pressure. Napabuntong hininga ulit ang binata. Kailangan muna natin sigurong maghiwalay. Hindi na tayo nagkakaintindihan. Parang habang tumatagal ang relasyon natin, mas lalo kong nararamdaman na wala akong saysay sa'yo. Tahimik na naupo si Felicia sa sofa nang makaalis ang kanyang boyfriend. Hindi na niya napigilan pang umiyak. Ang dating strong, confident at independent na Felicia ay tila nawala ng direksyon sa loob ng ilang segundo. Bakit ba siya ganon? Akala ko lahat ng pinagtatrabahuhan ko, lahat ng achievements ko, hindi ba sapat para sa kanya? Hindi ba sapat ang lahat ng mga pinaghirapan ko? Gusto ko lang namang gawin ang mga bagay na gusto ko. Sa isip niya, bumabalik lahat ng insecurities. Ang kahinaan noon sa high school, ang pang-alipusta ni Kasia, sa dunong na mayroon siya. Ang pakiramdam ng pagiging pabigat sa iba. Ngayon, sa kabila ng tagumpay sa career, naramdaman niya ang bigat ng rejection sa personal na buhay. Pagkalipas ng breakup nila ni Michael, ramdam ni Felicia ang kakaibang puwang sa loob ng dibdib niya. Kahit abala siya sa trabaho, bawat deadline at bawat project ay tila walang saysay. Ang opisina na dati ay naging kanlungan niya, ngayon ay nagmistulang lugar na malamig at walang damdamin. Habang nagtatype siya sa keyboard, palihim niyang pinipilit baliwalain ang kirot sa puso. Ngunit sa bawat ping ng email at notification, unti-unti niyang naaalala ang pagkawala ng taong mahal niya. Bakit ganito? Saan ako nagkamali? Bulong niya sa sarili habang hawak ang mouse ng mas mahigpit. Bakit parang hindi ako maintindihan ng mga taong nasa paligid ko? Umupo siya sa desk, tinitingnan ang mga papel na nakaayos sa harap niya. Ngunit wala siyang focus. Ang isip niya ay muling nagbabalik sa mga alaala nila ni Michael. Miss na miss niya na ang binata. Hindi niya mapigilang umiyak ng tahimik. Sinikap na lamang na walang makakita sa kanya sa opisina. Pero sa loob niya, naramdaman niya ang bigat ng mga araw na lumipas. Bakit ko siya pinakawalan? Tama naman siya eh. Hindi ko siya iniisip at hindi ko iniisip ang future namin. Palagi na lang tungkol sa akin. Nakaka-guilty. Paano ko siya susuyuin? Sa gitna ng trabaho, kinuha niya ang kanyang cellphone at binuksan ang gallery. Nag-scroll siya sa mga lumang larawan nila ni Michael. Ang saya namin noon at ngayon parang wala na. Parang ang lahat ng alaala naging paalala lang ng pagkukulang ko. Pagdating ng gabi, pauwi siya mula sa opisina. Gusto niya sanang magliwaliw pero mabilis siyang nawala ng gana. Kaya umuwi na lang siya. Habang nakaupo, tumunog ang kanyang cellphone at isang mensahe ang natanggap niya mula kay Ara. Felicia, kumusta ka na? Nakita ko lang na parang stress ka.
Nakita kasi kita sa daan kanina. Coffee tayo bukas kung free ka? Ngunit hindi niya alam kung sasagutin o tatanggapin yon. May pagtatampo pa siya kay Ara. Pakiramdam na kasi na wala siyang kakampi ng araw na yon nang pumunta siya sa reunion. Napapikit na lang siya. Hindi niya alam kung papaano gagaan ang kanyang kalooban. Hindi niya alam kung ano ang tamang gawin. Parang nakalutang siya sa lahat ng issue na mayroon sa kanyang buhay. Sabado ng gabi, napagpasyahan ni Felicia na pumunta sa mall para mailayo ang isip niya sa trabaho at sa break-up nila ni Michael. Pagpasok niya, napuno siya ng mga tunog doon. May musika, tawanan ng mga bata at amoy ng kape mula sa coffee shop. Sa kabila ng abala at ingay, may kakaibang katahimikan sa loob niya. Para bang yon ang pagkakataon para huminga at muling maayos ang sarili. Habang naglalakad sa hallway, nakarinig siya ng halakhak ng bata. Napalingon siya at sa isang gilid ng malaking indoor playground, nakita niya ang hindi inaasahang tanawin. Si Kasha yon, nakaupo sa isang bench habang ang dalawang bata ay naglalaro sa paligid nito. May isa ring baby na nasa baby carrier na nakasabit sa katawan ni Kasha. Mga anak, hanggang dyan lang kayo maglaro. Huwag kayong gumitna para hindi kayo makaabala. Bili ni Kasha sa mga anak nito. Mukhang pagod si Kasha pero may ngiti sa labi at halata ang saya sa mga mata. Halatang mababait ang mga anak at nakikipagband talaga sa ina. Sandaling natigilan si Felicia. Pinanood lang ang eksena mula sa distansya. May halong pagtataka, pagkabigla at hindi maipaliwanag na pakiramdam ang pumuno sa kanyang dibdib. Mukha siyang lusyang at sobrang haggard sa pag-aalaga ng mga anak niya. Pero bakit parang ang saya-saya niya? Hindi niya na maisip ang paghahambing sa sarili niya o ang pagkakwenta kung mas maganda ba siya, mas successful o mas anuman. Parang sa unang pagkakataon, nakita niya si Kasha bilang isang tao na may sariling buhay, may sariling choices at may sariling kaligayahan. Hindi nagtagal, dumating ang isang lalaki. Halata sa mukha at kilos nito na ito ang asawa ni Kasha. Dahan-dahan itong sinuong ang crowd at binuhat ang anak na babae. Tumawa si Kasha habang nakangiti sa asawa. Ayan ang daddy nyo, ang sweet. Tumawa rin ang mga anak nito. Daddy? Daddy, ang tagal mo naman po. Ngumiti ang mister ni Kasha habang hawak ang dalawang bata. Pasensya na. Natagalan ng meeting ko with clients dyan sa may coffee shop. Hello, my love. Saan nyo gustong kumain? Gutom na ba kayo? Pinanood ni Felicia ang eksena. Napansin niya ang pagiging natural at maayos na relasyon ng mga ito. Walang pagpapanggap, walang kompetisyon, walang pangangailangan para sa validation mula sa iba. Hindi ko inakalang ganito siya. Ganito palang buhay niya. Masaya. Talagang masaya siya. Bulong niya sa sarili. Dahan-dahan, naramdaman niya ang kakaibang kirot sa kanyang dibdib. Hindi yon galit, hindi rin selos. Bagkos ay isang pangungulila, pagkamangha at pag-unawa. Biglang nangilid ang mga luha ni Felicia. Bakit siya masaya? At bakit parang hindi ako nagsiselos? Para bang gusto ko rin siyang makitang masaya? Hindi niya maiwasang maalala ang mga pangyayari sa high school. Ang pang-aalipusta ni Kasha, ang pressure sa group projects, at ang lahat ng sandaling nararamdaman niyang siya ay maliit at walang halaga. Ngunit sa sandaling yon, nawala ang lahat ng alaala ng paghahambing. Hindi na si Kasha ang kalaban niya. Doon niya lang napagtanto na wala siyang ibang kalaban kundi ang kanyang sarili lamang. Nang naglalakad na ang pamilya ni Kasha, napalingon ito sa direksyon niya. Felicia! Bahagya siyang natigilan at bahagyang yumuko na lang bilang pagbati. Bigla niya tuloy na alala na inirapan niya ito noong huli nilang pagkikita. Napalunok si Felicia. Kasha, hi, hindi ko akalaing nandito ka? May bahagyang ngiti sa mga labi nito. Oo, pumunta kami dito kasi dito ang meeting ng asawa ko. Saka para mag-relax lang at makapamasyal ang mga bata. Sa unang pagkakataon, napansin ni Felicia na ang dating matapang at manipulative na aura ni Kasha ay nawala na.
Ang babae sa harap niya ay pagod, pero tunay na masaya at committed talaga sa pamilya. Napalunok siyang muli. Sige. Mauna na ako. Nice seeing you again. Tumango naman si Kasha at parang may gusto pa itong sabihin. Pero hindi magawa dahil kasama nito ang asawa at mga anak. Kaya bago pa siya makaistorbo sa family bonding ng mga ito, umalis na siya roon. Bago pa makalayo ng tuluyan, tumingin si Felicia sa pamilya ni Kasha. Halata ang pagmamahal at respeto sa pagitan ng mga ito. Mapait na lang siyang napangiti. Linggo ng hapon, pagkatapos ng ilang araw ng pag-iisa at pagmumuni-muni, napagpasyahan ni Felicia na pumunta sa bahay ng kanyang mga magulang. Parang mas doon siya magkakaroon ng peace of mind. Kasi alam niyang kahit talikuran siya ng lahat at kahit hindi siya tanggapin, ang mga magulang niya ang palaging bukas ang mga bisig para sa kanya. Pagpasok niya sa sala, nakita niya ang kanyang ina na nakaupo sa sofa. Nakangiti, ngunit may kaunting pag-aalala sa mata. Halika, upo ka. Mukhang mabigat ang dinadala mo, anak. Umupo si Felicia sa tabi ng kanyang ina. Pinipilit pakalmahin ang sarili. Ma, alam mo po, may nangyari sa reunion namin ng high school. Anong nangyari, anak? Nangilid ang kanyang mga luha. Yung reunion, mama, akala ko magiging maganda. Akala ko ipapakita ko na mas maayos ako, mas matagumpay, pero nagkamali ako. Binalikan ko lang ang nakaraan at nagkomento ako tungkol kay Kasha at hindi ko inaasahan, pero pinagtanggol siya ng ibang kaklase namin. Lahat ng pride ko parang bumagsak. Alam mo naman po yung tungkol kay Kasha, di ba? Saka lang po nakwento sa inyo nung college na ako. Hinaplos ng kanyang ina ang kamay niya. Anak, naiintindihan ko. Hindi madaling bumalik sa nakaraan at makita ang mga taong dati mong iniisip na kalaban mo, lalo na kung may mga sugat ka pa. Tumango si Felicia at humugot ng malalim na hininga. At pagkatapos po noon, Mama, iniwan po ako ni Michael. Gusto niyang magplano ng buhay, magkaroon ng pamilya, pero hindi pa ako handa. Ayoko pang magsimula ng ganoong yugto ng buhay ko. Gusto ko pang mag-focus sa sarili ko, sa career ko, pero naiwan lang ako, Mama. At masakit. Mas masakit kasi mas na-realize ko po na hindi ko po gaanong napahalagahan si Michael bilang boyfriend ko. Tumango lamang ang kanyang ina. Nakikinig ito ng maigi sa kanya habang hinahaplos ang kanyang likod. At pagkatapos po noon, nakita ko si Kasha sa mall, kasama ang mga anak niya at asawa niya. Ma, masaya sila. Tawa ng tawa. Naglalaro. Sobrang sweet nila. Hindi naman po ako naiinggit. Para bang napaisip lang po ako. Bakit ako laging nakikipagkumpara? Bakit ang dami kong ginawa? Ang dami kong pinaghirapan para lang patunayan na mas mahusay ako kaysa sa iba. Malalim ang sugat na dinulot sa kanya. Kaya siguro ganoon. Matagal siyang nagkunwari na okay lang pero hindi talaga okay sa kanya. Kaya habang inaabot niya ang mga pangarap, palagi niyang itinatanim sa kanyang isip na may mapatunayan. Na saka lamang siya magiging tunay na successful kapag nakatanggap siya ng validation sa iba. Pero ngayong hindi niya makuha yon, parang nawalan lang ng saysay ang lahat. Hinawakan ng mama niya ang kanyang kamay. Anak, ito ang dapat mong maunawaan. Ang bawat tao sa mundo ay may kanya-kanyang landas. Ang iba pipiliin ang pamilya ng maaga. Ang iba pipiliin ang career o sariling pag-unlad. Walang tama o mali sa mga desisyon na yon. Parehong may silbi, parehong may saysay. Hindi niya napigilan ang mga luha. Pero mama, paano kung parang mas mabagal ako sa iba? Parang hindi ako masaya sa mga nagawa ko dahil lagi kong iniisip kung anong meron ng iba. Bakit kahit wala sila ng mga bagay na meron ako, nakukuha pa rin nilang maging masaya? Hinaplos nito ang pisngi ni Felicia. Anak, yun ang punto. Hindi mo dapat sukatin ang sarili mo sa iba. Magkakaiba tayo ng goal sa buhay. Kaya magkakaiba kung ano ang mga bagay na makakamtan natin. Magkakaiba rin ang mga bagay na hinahangad natin para sa ating mga buhay. Ang kaligayahan mo ay hindi nakabase sa kung ano ang meron o wala si Kasha.
o kung gaano ka kasuccessful sa trabaho o kahit anong opinyon ng ibang tao. Ang kaligayahan mo ay nakabase sa sarili mong choices, sa sarili mong pagtanggap sa sarili mo. Pinunasan niya ang mga luha. Siguro mama, hanggang ngayon, lahat ng ginawa ko para patunayan sa iba na may halaga naman ako, na hindi ako katulad ng dati kong sarili. Pero hindi ko naiintindihan na baka ang totoo, ako lang mismo ang nagtatayo ng pressure sa sarili ko. Hindi mo kailangan patunayan sa kahit sino ang halaga mo, Felicia. Hindi mo kailangan ipakita sa mundo na mas mahusay ka, o mas independent ka, o mas matagumpay. Ang mahalaga, mahalin mo ang sarili mo sa kung sino ka, sa lahat ng flaws, sugat o tagumpay na mayroon ka. Marahang tumango si Felicia. Sana nga ay matutunan niya rin iyon. Sobrang hirap, pero gusto niya ring makita ang sarili niya nang hindi na nai-insecure sa mga nakaraan. Habang nakayakap sa ina, napaisip si Felicia. Ramdam niya na unti-unti nang may liwanag sa loob ng kanyang dibdib. Ang dami niyang sugat, ang dami niyang pangarap na napuno ng pressure at comparison. Ngunit sa simpleng pag-uusap na yon, bahagyang naliwanagan ang kanyang isip. Pagkatapos niyang makausap ang kanyang ina, nagdesisyon na siyang magpadala ng mensahe kay Kasia. Gusto niyang makausap ito at magkaroon sila ng closure. Hi Kasia, sana okay ka? Gusto ko lang humingi ng sorry sa nangyari sa reunion. Hindi ko alam kung may narinig ka na tungkol sa mga sinabi ko roon. Alam ko hindi ko dapat sinabi ang mga bagay-bagay noon. Kung okay lang sa'yo, gusto kong magkita tayo at magkausap ng maayos. Matagal siyang nakatingin sa screen pagkatapos isend ang mensahe. Mabilis ang tibok ng puso niya at parang gusto nang tumakas. Mga ilang minuto ang lumipas bago dumating ang reply ni Kasia. Hi Felicia! Salamat sa message mo, naiintindihan ko. Okay lang at masaya kung gusto mong mag-usap tayong dalawa. Marami rin kasi akong gustong sabihin sa'yo. Saan at kailan mo gustong magkita? Muli siyang nag-reply. Pwede ba sa cafe sa Liberty Street? Ngayong hapon kung okay sa'yo, kita tayo doon mga 3 p.m.? Habang papalapit ang oras, nakaupo si Felicia at iniisip ang bawat posibleng senaryo. Anong sasabihin ko? Paano kung magalit siya? Paano kung hindi niya ako mapatawad? Nagbihis siya ng maayos. Naglagay siya ng kaunting make-up at nag-ayos ng buhok. Ngunit kahit ganoon, hindi niya pa rin mapigilang manginig ang mga kamay at bumilis ang tibok ng puso. Okay lang. Breathe in, breathe out. Kaya ko to. Lang tong pag-uusap para maayos na ang mga hindi pagkakaunawaan. Nang makarating sa cafe, napansin niya kaagad ang mahinahong ambience. Umupo siya sa isang maliit na mesa sa tabi ng bintana. Pinagmamasdan niya ang paligid habang naghihintay kay Kasia. Hindi nagtagal, nakita niya ang pamilyar na hugis ni Kasia na dahan-dahang lumalapit. Hi, Felicia! Pasensya ka na at natagalan ako. Humahabol kasi ang bunso ko sa akin kapag umaalis ako ng mag-isa. Umawang ang bibig niya. Hi, Kasia. Salamat din sa pagpunta. Nako, baka nakaabala pa ako sa'yo. Hindi naman. Ang totoo niyan, gusto rin talaga kitang makausap. Malumanay na sabi ni Kasia. Maya-maya ay umupo na rin naman silang dalawa. Sandali silang nagkamustahan at nag-order ng kape at pastry. Pagkaalis ng waiter, naging tahimik muna sila. Nang makarating ang order, saka pa lang siya nagsimula. Alam mo, gusto ko lang humingi ng sorry sa nangyari sa reunion. Alam kong masyado akong mayabang noon at hindi ko na dapat sinabi ang mga bagay-bagay tungkol sa'yo. Inirapan pa kita. Ngumiti ng banayad si Kasia. Felicia, naiintindihan ko. Matagal na namang nangyari ang mga bagay na yon. Sorry din sa mga nagawa ko at naging epekto ko sa'yo. Tumango siya at nangingilid na ang mga luha. Oo, pero gusto ko lang. Ayokong may maiwang sama ng loob sa akin. Parang matagal ko nang bitbit ang galit at inggit na to. At gusto ko nang pakawalan. Na-realize ko lang na kamakailan, masyado kong pinagkumpara ang sarili ko sa'yo. Sa lahat ng bagay at hindi yun fair sa'yo o sa sarili ko. Namungay ang mga mata nito. Naiintindihan ko.
Alam mo, dati ako rin medyo competitive. Siguro pareho lang tayo noon. Pinipilit lang nating maipakita na may halaga tayo sa sarili natin at sa iba. Salamat sa pag-amin, Felicia. Ang totoo, noon pa man gusto ko na rin magkaayos tayo. Pero siguro, pareho tayong natatakot. Mapait siyang napangiti. At isa pa, nung nakita ko kayo sa mall, sobrang saya ko para sa inyo. At ramdam ko na parang may kulang sa sarili ko. Kasi hindi ko pa natututunan maging masaya sa sarili ko. Nakakahiya yung aminin para sa kanya. Lalo na sa harap ni Kasha. Pero kung hindi niya pakakawalan ang nararamdaman yon, mas lalong hindi sila magkakaroon ng closure. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Naiintindihan ko, Felicia. Alam mo, iba ang happiness ng bawat tao. May kanya-kanyang choices tayo, kanya-kanyang timing. Ako, masaya na ako ngayon sa pamilya ko. May mga iba akong pangarap, pero mas naging desisyon ko ang mag-settle down agad. At alam ko rin na masaya ka sa sarili mo sa ibang paraan. Masaya akong makita kang career woman ngayon na sobrang punong-puno ng confidence. Ang mahalaga ngayon, Felicia, pareho tayong nakapag-reflect at natuto. At nakikita ko na handa ka ng maging tapat sa sarili mo. Tumango si Felicia habang may kaunting luha. Salamat talaga, Kasha. Salamat at sorry din, Felicia. Dahan-dahang nawala ang tensyon sa pagitan nila. Napalitan na ng pag-unawa ang sama ng loob na mayroon siya noon. Nakita niya si Kasha bilang isang tao na natuto rin naman na magbago. Matapos ang halos 2 oras na pag-uusap, nagpasya silang umalis sa cafe ng magkasama. Hinatid niya na si Kasha para hindi na ito mag-commute pa. Nahihiya nga siya dahil abala ito sa pagiging ina. Salamat sa paghahatid sa akin, Felicia, nakangiting sabi ni Kasha. Nginitian niya rin ito. Nang makapasok na ito sa bahay, saka pinaandar ang kanyang sasakyan. Habang nasa biyahe, hindi niya napigilan huminga ng malalim. Sa wakas ay mas panatag na ang loob niya mula sa mga nangyari sa nakaraan. Kinabukasan, bumalik si Felicia sa trabaho. Ngunit hindi tulad ng dati, hindi niya iniikot ang bawat kilos niya sa pagtukoy ng halaga sa sarili sa opinyon ng iba. Dahil medyo maayos na ang kanyang pakiramdam, si Michael naman ang target niyang makausap. Yun nga lang, nahihiya siyang mag-first move. Hindi niya alam kung paano ito kakausapin. Naloloka siya at nawiwindang. Gusto ni Felicia na mapag-usapan nila ang tungkol sa kanila. Si Michael lang din naman kasi ang naiisip niyang maging asawa. Wala nang ibang lalaki. Ito lang talaga. Kaya para matapos na, nag-settle down na talaga siya. Pagkatapos kasi ng mga away nila, parang na-realize niya kung gaano kasayang ang kanyang mga pinakawalan. Kaya yon at nang wala siyang work, pumupuslit-puslit siya sa klinik ni Michael. Pero nahihiya talaga siyang magpakita. Hanggang sa nakita siya ng assistant nito sa labas. Ma'am Felicia, tanong ni Jane. Halos mapatalon siya sa gulat. Jane, kumunot ang noo nito. Bakit hindi po kayo pumasok sa loob? Nasa loob po si Doc. Kaso, sunod-sunod po ang patients at clients niya ngayon. Pero pwede naman po kayong mag-wait sa kanya sa couch po sa loob. Tara po, pasok po kayo. Peki siyang tumawa at humakbang papasok sa klinik. Sige. Pagpasok niya pa lang, labis na ang kabang nararamdaman niya. Hindi niya pa rin talaga alam kung paano lalapitan si Michael. Nang nakaupo siya roon, mas lalo siyang nanlalamig dahil sa aircon. Maya-maya ay may narinig siyang palabas ng opisina ni Michael. Nang marinig niya ang boses ng binata, halos magtago na siya sa malaking halaman na nasa tabi ng couch. Thank you po talaga, Doc. Babalik po kami ng anak ko. Saad ng ginang dito. Narinig niya ulit ang boses ni Michael. Okay po, basta sundin niyo lang po ang mga bilin ko. Ingat po kayo. Maya-maya ay umalis na ang mga ito. May sumunod namang pumasok sa office ni Michael. Akala niya ay pumasok na ang binata, kaya kampante siyang umayos ulit ng upo. Pero nanlaki ang mga mata ni Felicia nang maabutang matamang nakatingin sa kanya si Michael.
Humigpit ang hawak niya sa bag nang humakbang ito papalapit. Nang makalapit, inayos naman ito ang bangs niya na nagulo na. Anong ginagawa mo? Sinubukang ngumiti ni Felicia. Magpapacheck up. Stress na kasi ako. Iniwan ako ng ex-boyfriend ko. Parang mababaliw na ako. Kumunot ang noo ni Michael at pinipilit magseryoso. Gayunpaman, nakita niyang nagpipigil ito ng ngiti. Diyan ka lang. Huwag ka nga alis. Mag-uusap pa tayo. Asikasuhin ko lang ang mga pasyente ko at mga kliyente. Marahan siyang tumango. Matagal pa siyang tinitigan ni Michael bago ito muling pumasok sa office. Nang mawala na ito sa kanyang paningin, doon palang nakahinga ng maluwag si Felicia. Nagtiyaga siyang maghintay roon, binigyan pa siya ng pagkain ng assistant ni Michael. Pagkatapos kumain, medyo inantok pa siya kaya nilalabanan niya. Mabuti na lang at lumabas na si Michael. Handa na itong umuwi. Let's go! Mahinang sabi ng binata at hinawakan ang kanyang kamay. Muntik na siyang maiyak nang hawakan nito ang kamay niya. Miss niya na kasi ito. Pero syempre, pinigilan niya muna ang sarili na maging emosyonal. Maya-maya, dinala siya ni Michael sa isang restaurant. Doon na sila naghapunan. Nasa kalagitnaan sila ng pagkain nang mag-decide si Felicia na buksan ng usapan. Gusto ko lang ipaliwanag at humingi ng sorry sa lahat ng naging takot ko, sa lahat ng dahilan kung bakit naging malayo ako sa'yo. Napalunok si Felicia. Michael, alam kong nasaktan ka. Noon, iniisip ko na kung magbibigay ako ng sobra sa relasyon, mawawala ako sa sarili ko. Para sa akin, nawawala ang kalayaan ko kapag mas pinili kong mag-settle down. Kaya laging may hangganan ako sa'yo. Hindi ko alam kung paano magiging emotionally open noon kasi natutunan kong itago ang damdamin ko. Marahang tumango si Michael. Felicia, ramdam ko nun. Ramdam ko ang distansya mo. Hindi mo lang sinabi pero nararamdaman ko. Huminga ng malalim si Felicia. Alam kong marami tayong pinagkaiba noon at siguro yun rin ang dahilan kung bakit nag-break tayo. Pero gusto kong malaman mo, hindi ko iniisip na mali ang desisyon mo noon. Iba lang talagang priorities natin sa ngayon. Ibinaba ni Michael ang mga kubyertos at tiningnan siya. Na-realize ko rin na may mali ako. I'm sorry. Baka nga masyado kitang nape-pressure sa mga bagay na gusto ko nang mangyari. Umiling siya kaagad. Hindi na ako nape-pressure. Nang magkahiwalay tayo, mas na-feel ko na walang saysay ang tagumpay ko sa career kung wala ka. Gusto ko na rin magkaroon ng asawa at mga anak. 13 na ako, hindi na rin bumabata. Kaya next week, effect ng resignation ko. Kapag nagkaayos tayo, magpapakasal na ako sa'yo. Pero kung ayaw mo sa akin, at hindi mo na ako mahal, wala na akong love life, wala pa akong trabaho. Kaya please, sana mahal mo pa ako. Gusto pang magseryoso ni Michael pero hindi na nito napigilang tumawa. Ang kandong ka nga sa akin. Nakaka-frustrate ang layo mo sa akin. Nanlaki ang mga mata niya. Hoy, sira. Nasa restaurant tayo. Saka kakandungin mo ako? Hindi ba't ex-girlfriend mo na ako? Ngumuso naman si Michael. Mahal pa naman kita. Naghiwalay tayo saglit pero hindi naman nagbabago yun. I love you too. Bigla niyang sabi at agad na pumatak ang mga luha. Miss na kita. Nakakainis ka. Akala ko wala na tayong pag-asa. Sobrang natakot ako na mawala ka. Tumawa ang kanyang boyfriend. Maya-maya ay hindi na ito nakatiis. Pina-take out na lang ni Michael ang pagkain nila. Nang gabing yon, umuwi sila at sa kondo niya natulog ang binata. Dahil doon, mas napanatag na siyang nagkabalikan na nga sila ni Michael. Simula ng gabing yon, nagplano na sila para sa kanilang kasal. Nalulungkot siya na pinakawalan niya ang kanyang trabaho pero mas kaya niyang bitiwan yon kaysa bitiwan si Michael. Mas gusto niyang gugulin ang buhay kasama ito kaysa ang buhay na siya lang mag-isa. Michael, good evening. Hinalikan niya ang kanyang asawa. Nagluto na ako ng dinner. Kain na tayo. Napangiti naman ito at agad siyang niyakap. Nilalambing-lambing pa siya bago mag-ayos at pumunta sa dining area. Nagtaka ang kanyang asawa nang makitang candlelight dinner ang kanyang ginawa.
Felicia, anong meron? Tanong ni Michael. Bakit may ganito? Anong special occasion? May nakalimutan ba ako? Mahina siyang tumawa at dinampian ng halik ang mga labi nito. Wala. Gusto ko lang mag-celebrate kasi I'm 3 weeks pregnant, honey. Umawang ang bibig ni Michael. Napahalakhak na lang si Felicia nang tumulo ang mga luha nito. Alam na alam niyang gusto na nitong maging daddy. Kaya tinupad niya na lang din talaga. Simula nang mabuntis si Felicia, kahit abala sa klinik ang kanyang mister, sobrang maalaga nito sa kanya pag-uwi. Hindi niya hinahayaan na wala siyang ibang kasama sa bahay. Kaya ang kaba niya bilang first-time mom, unti-unting nababawasan. At nang manganak siya, marami man ang masakit sa katawan ni Felicia, palaging nasa kanyang tabi si Michael para alagaan at alalayan siya. Hala, grabe! Ang cute ng inaanak ko! Nakangiting sabi ni Kasha habang naghahanda sila para sa binyag. Napangiti naman si Felicia. Ang ganda ng damit na binili mo para kay Macy. Parang gusto kong isuot sa kanya pagkatapos ng binyag. Parang maganda sa picture taking. Salamat sa dress, Ninang Kasha. Tumawa naman ang kaibigan niya. You're welcome. Nagulat nga ako na kinuha mo akong ninang. Akala ko si Ara lang. Kunin din kitang ninang dito sa pang-apat ko ha. Medyo nakarami na kami ng asawa ko. Naghihirapan na ako maghanap ng ninong at ninang. Sige naman, hindi ko tatanggihan yan, Mare. Nagtawanan na lang silang dalawa at pinagmasdan ang mga bata. Sinong mag-aakala na ang dating kaaway ni Felicia magiging kumare niya pa? Pero wala naman talagang imposible kung ipagkakaloob ng Diyos. Pareho naman silang natuto sa mga pagkakamali nila sa nakaraan. Kaya deserve nilang makilala muli ang bagong version ng isa't isa. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na tagumpay ay nakasalalay sa pagtanggap at pagmamahal sa sarili at hindi sa opinyon ng ibang tao tungkol sa atin. Muli, ako po si Skylar Guro at sana ay may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.